Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa gabing ito. Salamat sa mga testimony ninyong mga kapatid. And nakaka-bless po ang inyong mga testimony. No? So salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa atin mga kapatid na tayo po ay nakapagpatuloy po sa gawain sa kabila ng ating mga hinaharap na mga pagsubok at kung ano-ano man mga kapatid. So, ngayong gabi pong ito, buksan po natin yung ating mga Bible sa Romans chapter number 7, verse number 14 hanggang verse number 17. Basahin ko po sa inyo, Romans chapter number 7, verse number 14 hanggang verse number 17. The Bible says, "For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would that do I not, but what I hate that I do. If then I do that which I would not, I consent unto the law that is good. Now then it is more I that do it, but sin that dwelleth in me." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa inyo pong pagpapala sa bawat isa sa amin, O Diyos. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw po ang manguna sa bawat isa po sa amin. Lord, buksan niyo po ang aming puso't isipan at tanggapin ang katotohanan na nanggaling po sa inyong salita. And help us to grow, Panginoon, sa inyo pong salita. Lord, gamitin niyo po ako sa kanila na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita, Panginoon, at sa ganon, makatulong po sa buhay namin bilang isang Kristiyano. Lord, thank you for this wonderful opportunity that we're going to study Thy Word. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. And sa atin pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng Book of Romans, no? Marami na po tayong napag-aralan mga kapatid. And most especially in this past Fridays na pinag-aaralan po natin mga kapatid about law, about grace, and most especially ang sin po mga kapatid. Now, this one will help us mga kapatid na sa atin pong pamumuhay bilang isang Kristiyano, kung nakikita at nasusubaybayan natin mga kapatid, yung ating pag-aaral dito po sa Book of Romans, ito po yung tutulong po sa atin na mas maging aware po tayo sa atin pong buhay na hindi po basta-basta yung kasalanan. Amen? Kumbaga parang mga kapatid, it is not just na kinuman sa atin na dapat mamuhay tayong banal. But mga kapatid, we have to understand na yung law is not sin. And yung kasalanan po mga kapatid is hindi po siya dapat binabasta-basta. I mean, kung mga kapatid, halimbawa na lang na ito lang siya, kasi yung maliit lumalaki. Amen? Yung mga paminsan-minsan nagiging madalas. Yung mga isang beses, mamaya, 2 beses na yan, 3 hanggang hindi mo alam, as what we have studied in this past few Fridays po mga kapatid, na it will creep into your life, and then later na maintindihan mo siya mga kapatid, na sira na pala yung buhay natin. Na nahihiya ka nang bumalik sa simbahan. Bakit? Kasi merong kasalanan po mga kapatid. And it is not us who's going to condemn, but the sin will condemn you. Amen? Sino ba nagsasabi sa inyo huwag ka na magsimba? Kami ba o ikaw? Amen? It is yourself that na pinipigilan mo mga kapatid, yung sarili mo na pumunta sa simbahan. Na dapat maintindihan din, the more na mas lalo tayong nahuhulog, the more na mas natitempt tayo, the more na mas nagiging mas malakas yung flesh natin, saan ka dapat pumunta? Kung saan mga kapatid, tinuturo sa atin ng kung paano po mamuhay ng tama. So let us understand po mga kapatid that the law is not sin.
But the law for us is an instrument for a man, para isang instrumento po siya sa mga tao para maintindihan, malaman mo ang kasalanan. Kasi pag hindi mo alam, mga kapatid, patuloy mo lang siyang gagawin out of ignorant, out of curiosity po mga kapatid, na sa tingin mo okay lang naman siguro to. Amen? Dumating ba tayo sa punto ng ganyan, okay lang man siguro to? Hindi naman nagagalit si pastor. Nakalimutan natin mga kapatid na mayroon palang Diyos na just, perfect, and righteously na magja-judge po sa atin mga kapatid. Now, Paul mentioned in this present dispensation po mga kapatid na wala pong deeds or gawa ng batas na makapag-justify po sa atin. Wala pong flesh na pwede pong mag-justify po sa atin. And sinabi yan ni Apostle Pablo sa Romans chapter number 3, verse number 20, as the Bible says, "Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight." Now, mga kapatid, this is sa present dispensation na meron po tayo, mga kapatid. For by the law, ang sabi yan, is the knowledge of sin. So, law is a knowledge of sin. Now, mga kapatid, marami pong confused sa bagay po na ganyan. Yung about sin and about forgiveness, na dapat po magkaroon po tayo ng knowledge sa bagay po na yan, mga kapatid. Kasi mga kapatid, yung ibang Kristiyano hanggang ngayon, hingi pa rin ng hingi ng tawad. It is mga kapatid, it is one thing na we have to understand that the moment that we are saved, we are forgiven, ang kailangan pong ginagawa natin is i-acknowledge mo na weak tayo. I-acknowledge natin na yung kasalanan na yan is nandyan para sirain ka, mga kapatid. At because you still in the flesh, you have to understand, we have to understand na magkaroon din po tayo ng knowledge sa bagay po na kasalanan na ating pong nagawa before, at malamang magagawa natin yan ngayon, at malamang magagawa natin yan in the future. But what we have to understand, as what the Bible says, it was forgiven. Everything, every sins that we have the moment we got saved, it is forgiven. Ang kailangan po natin, mga kapatid, is magkaroon po tayo ng knowledge sa sin. Kasi mga kapatid, kapag hindi, yung mga tao po, mga kapatid, tayo po, mga kapatid, we are parang napakadali po nating ma-entice and ma-entrap by sin itself. As stated in verse number 7 po, mga kapatid, sa atin pong text sa Romans chapter number 7, nang sabi diyan, "What shall we say then? Is the law sin? God forbid, nay, I had not known sin, but the law, for I had not known lust, except the law, and said, Thou shalt not covet." Kaya mga kapatid, kailangan nating malaman. Amen? Kailangan mong maintindihan, kailangan nating makita, mga kapatid, na itong kasalanan na ito, mga kapatid, this is very deceiving. Ito po ay madali po tayong mahugot sa ganitong bagay, mga kapatid. Madali po tayong ma-entrap sa mga bagay na yan, mga kapatid. But kung naiintindihan natin, mga kapatid, that even though you understand that you are forgiven, but if you understood po, mga kapatid, mas maganda ang ating buhay. Kaya in verse number 7 po, mga kapatid, nakita natin sa ating pong binasa kanina, that by the law, in-expose po ng law yung true nature of men. At kahit din po sa ating passage po, mga kapatid, na nakita po natin sa verse number 14, sabi niya dyan, "For we know that the law is spiritual." Amen? It is spiritual because it came from God. It is not came from Moses. It came, binigay po yan ng Diyos kay Moses para ipakita sa Hudyo. Now, the law is spiritual, but ang sabi ni Apostle Paul, "But I am carnal, sold under sin." Amen? Ang mga kapatid, malamang sa malamang ang buhay po natin, kapag hindi po tayo namumuhay ng tama, ano pong buhay natin? Hindi carnal. Because we are sold under sin po, mga kapatid.
And even though we are forgiven, even though that we are justified, even though that we have the righteousness of God, always, lagi po nating iisipin na nandito pa tayo sa ating flesh po mga kapatid. Amen? At yung flesh po na yan po yung patuloy na nai-entice, na patuloy na nai-entrap mga kapatid sa kasalanan. At kapag hindi po natin inayos yung ating pong buhay po mga kapatid, kawawa tayo bilang isang Kristiyano. The law is spiritual and this is undeniable. Hindi mo pwedeng i-deny. Hindi pwedeng sisihin mo yung batas kasi. Yan, dumating pa tuloy, nalaman ko yung sin. Dapat naman talagang maintindihan natin. Amen? Because the law came from God. At ang Diyos po natin is just, ang Diyos po natin is perfect as we have understand the scriptures. Amen? Maraming tao po mga kapatid na sinisisi pa yung salita ng Diyos. Na grabe yung Diyos. Mga kapatid, hindi po grabe yung Diyos. He is just sa Kanya and He had a righteous judgment sa atin po mga kapatid. It is just na ang nangyari mga kapatid na hindi lang natin maabot yung standard ng Panginoon. Amen? Kaya nangailangan tayo ng tagapagligtas. Kaya nangailangan tayo na someone na magbabayad ng ating kasalanan mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, yung batas or yung law or the scriptures po mga kapatid, it will reveal men, i-reveal po mga kapatid na tayo po ay karnal. Amen? Kapag nagbasa po tayo ng salita ng Diyos po mga kapatid, makikita mo dyan that it will reveal who you are. So kapag patuloy po tayong mag-deny, kapag patuloy po tayong dinideny kung sino po tayo at ano po tayo mga kapatid, mahihirapan ka. Di ba? Ano ba yung mahirap gisingin? Yung tulog o yung nagtutulog-tulugan? Di ba? Mga kapatid. Ano ba yung bagay na mahirap ipaintindi? Yung walang alam o yung nagmamaang-maangan? Kaya minsan mga kapatid, mas maganda pang turuan yung walang alam eh. Kasi pag nagkaroon ng kaalaman yan, maiintindihan. Pero yung mga nagmamaang-maangan, yung always mong dinideny, always nating dinideny ang buhay natin mga kapatid. We cannot deny that this is carnal po mga kapatid. And this is sold under sin. Without the finished work of the Lord Jesus Christ po mga kapatid, we're nothing. Makasalanan tayo mga kapatid. But salamat sa Diyos because He died on the cross, He was buried and rose again the third day. That's why nagkaroon po tayo ng buhay ng walang hanggan. Nakatanggap po tayo ng kapatawaran sa kasalanan. Amen? Nagkaroon po tayo ng righteousness na meron po yung Panginoong Jesus at na-impute po yan sa atin mga kapatid. Which is a lot of mga churches na hindi nila maintindihan when they are against with what? Na ang isang tao kapag na-save, he is saved forever. Kasi hindi nila naiintindihan na hindi mo naman sariling righteousness yan. It is the righteousness of God kasi nakita ng Panginoon na pwede tayong palaging mahulog po mga kapatid. But always remember mga kapatid, as Paul mentioned also that the law is lawful if we use it lawfully. Paul mentioned as well in Romans chapter number 3, verse number 31. Ang sabi po dyan mga kapatid, do we then make void the law through faith? Sabi niya, God forbid, yea, we establish the law. Kasi mga kapatid, marami ka pong matututunan sa law po mga kapatid. It is not just dahil dumating yung grace po mga kapatid, dahil dumating po yung mystery program po mga kapatid, na parang itatapon na natin yung batas. Hindi naman ibig sabihin na yan yung maging kaligtasan natin mga kapatid. But we can learn a lot of things from them. Amen? And also po mga kapatid, sinabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter number 3, verse number 24. Sabi po ng Galatians chapter number 3, verse number 24, sabi niya, wherefore the law was our schoolmaster. Amen. To bring us unto Christ, that we might be justified by faith.
So, naintindihan mo kasi mga kapatid, di ba? For the law is the knowledge of sin. Naintindihan mo ngayon na makasalanan ka. Naintindihan natin ngayon na gumagawa tayo ng kasalanan, ginagawa natin yung kasalanan po mga kapatid. So when we understood the law po mga kapatid, then it will bring us to Christ para ma-justify tayo hindi sa gawa ng batas, kundi sa gawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At we might be justified by faith, and that is the faith of Christ. That's not your faith, kasi ngayong pananampalataya mo mga kapatid, wala pong magagawa yan na linisin ka. But all we can do that our faith na magtiwala tayo sa Panginoon, mailatag natin yung ating pananampalataya sa Panginoon so that we can receive justification. Amen? Kaya mga kapatid, the law is meant to lead men of sin para po tayo ay madala sa Panginoong Hesus. At ma-realize natin mga kapatid na nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Amen? Pag hindi ka nangangailangan ng tagapagligtas, mga kapatid, baka ang tingin mo sa sarili mo, righteous. Baka yung tingin mo sa sarili mo, malinis ka. Tandaan natin mga kapatid, hindi po guarantee na Kristiyano ka, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. We don't tell to each other what sin have you did. But you can feel it when sin na pag pinag-uusapan po yung kasalanan. Amen? Kasi may kirot ng konti, di ba? Maaalala mo yung mga bagay na nagawa mo na hindi mo dapat gawin. At mamaya mga kapatid, makikita mo si Apostol Pablo sa kanyang sinabi sa verse number 15 po mga kapatid. Now, Paul wrote about this law that it is spiritual, but he is carnal, sold under sin. At ang batas po mga kapatid, pinakita kung sino po tayo. Now we are carnal and sold under sin, but mga kapatid, it also points us who Christ is. And dahil dyan mga kapatid sa law that our schoolmaster, it points us kung ano ang Panginoong Hesus at ano po yung kanyang nagawa para po sa atin. Na siya yung ating tagapagligtas, siya yung ating Redeemer, at siya yung nag-fulfill or fulfillment ng lahat po mga kapatid na dineliver tayo away from the bondage of sin. Amen? Kasi mga kapatid, yan talaga yan mga kapatid. That's who we are. And we have to accept ngayang katotohanan na yan mga kapatid in order for us na maintindihan natin, makita natin na nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Now, in verse number 15, we have to understand yung struggle ni Apostle Paul na sinasabi niya dito mga kapatid. At for sure, makaka-relate din tayo dito because this is also our struggle in our Christian life. Amen? So dito mga kapatid, sabi ng verse number 15, basahin po natin yan sa Romans. For that which I do, I allow not. Yung mga gusto kong gawin, hindi ko hahayaan. Ayoko. Pero yung mga bagay na hindi ko gusto, at yan yung bagay na yung ayaw ko, yan yung aking gagawin. Yung mga bagay na hate ko, yan yung aking gagawin. Kapag ito naman ay ginawa ko mga kapatid, pinipilit ko yung Tagalog kasi para maintindihan natin mga kapatid. At kung ito naman ang aking gagawin na hindi ko gusto, anong sabi ni Apostle Paul? I consent in verse number 16 unto the law that it is good. Amen? Now this is the struggle of many Christians. At mga kapatid, kailangan maging ganito tayo mga kapatid kasi nga very important mga kapatid na maintindihan po natin ng malalim at lubusan ang kaligtasan, ang salvation po mga kapatid. Para mas maintindihan natin ng mas malalim kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At kung ano yung naging effect niyan mga kapatid sa atin pong buhay. Amen? Kasi mga kapatid, parang pag wala lang ding effect sa iyo, yan you have to examine yourself. Whether you be in the faith, you have to prove it to yourselves whether you are in the faith po mga kapatid.
At makikita mo mga kapatid na in what Apostle Paul is trying to say that everyone po mga kapatid, makaka-relate sa bagay na ito mga kapatid because a lot of us are struggling in the very thing na meron po tayo because naligtas tayo mga kapatid, napawalang sala tayo, but still the sinful nature is still here. Amen? Hindi yan nawala sa iyo mga kapatid. Nandyan pa din yan. Kaya mga kapatid, yan yung bagay na salamat sa Diyos in the near future po mga kapatid, the blessed hope po mga kapatid, papalitan ng Panginoon itong body na to in the body na incorruptible po mga kapatid. Amen? So mga kapatid, kailangan natin makarelate sa situation na to at makita natin yung situation na to mga kapatid. Ito po kasi yung ating past life na kung saan hindi pa tayo ligtas mga kapatid, hindi naman tayo nagsistruggle sa kasalanan eh. Nagkakaroon ka lang ng guiltiness. Pero hindi ka nagsastruggle. Mafe-feel mo lang, ay, sabi ni mama, wag ako na. Pero nakapagnakaw ako, no? Okay lang yan, 10 piso lang naman. Mga kapatid, ganun yung hindi ka talaga totally na parang nag-struggle sa bagay na yan. You just feel sorry. Alam niyo po yung sorrow na nararamdaman mo, yung sorrow of the world po mga kapatid. Na kahit anong gawin natin mga kapatid, siyempre alam naman natin mga kapatid na tinuruan tayo ng ating mga magulang, tinuruan tayo ng mga magulang natin na merong mabuti, merong masama. Pero mga kapatid, the Bible teach us the truth from the Word of God. Na kahit gaano kakabuti, sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo. Amen? That's the truth na hindi matanggap ng ibang tao na namumuhay daw sila ng maayos. Na namumuhay daw sila na they're living in a good life. Na sinasabi nila, wala naman ako inargabyadong tao eh. Wala naman akong pinatay. Hindi naman ako nagsisinungaling. Wala naman akong ginagawang masama. But hindi po nila naiintindihan na kahit hindi po ginagawa yung bagay na yan mga kapatid, meron po tayong sinful nature that it is the one na nagpo-push po sa atin at it is the one po mga kapatid na nag-disconnect sa atin sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, kahit anong gawin natin at sabihin ng mundo na mabuti siyang tao po mga kapatid, sa mata lang yun ng tao. Amen? Kaya pag minamamatay, napakabuting tao ng tao na yan. Siyempre, pag hindi mo naman talaga naiintindihan, oo nga, kasi matulungin. Oo nga, kasi ganito. Pero the truth po mga kapatid, the truth na wala po sa atin yung banal na spirito mga kapatid, He is none of His. Amen? Meaning, yung kasalanan po mga kapatid sa ating buhay is still nandyan pa din mga kapatid. Ibig sabihin, hindi po nahiwalay yung body of the sin of the flesh sa atin po mga kapatid. At we know po mga kapatid that even kahit gaano tayo ka mabuti, tayo ay makasalanan, hindi natin mag-glorify ng Panginoon. Kapag tayo po ay hindi po ligtas, kahit anong gawin mo dyan mga kapatid, kahit ikaw pa, kahit yung tao na pinakamayaman pa yung magbigay sa atin ng building dito mga kapatid na pagandahin yung building natin, it is not gonna say sa Panginoon po mga kapatid, and it will never glorify God. Why? Because you're sinners and you are not from God. Kaya mga kapatid, yung bagay na ganyan, kapag tayo po ay hindi paligtas, then we don't struggle in those things. It's just a matter of kapag nakagawa ng kasalanan, parang okay lang yan, lilipas din yan. Amen? But tayo po mga kapatid, nung tayo po ay, kumbaga ito, yung mga kapatid, hindi naman talaga sila totally na nag-struggle sa kanilang buhay, but they struggle because tinuruan sila ng mabuti at masama. Parang lang yan mga kapatid, ng mga kapanahunan. Napaisip-isip, tama po ba yung ginagawa ko? Mga mindset ba? Tama po ba yung ginagawa ko? Parang araw-araw na lang ako lasing. Araw-araw na lang ako ganito.
Tapos iisipin mo, parang alam mo, meron kang sorrow sa iyong heart. Mali na siguro itong ginagawa ko. Pero bukas, ganun pa itong gagawin mo. Ibig sabihin mga kapatid, you're just having a guiltiness in your heart. Your struggle is just, somebody just taught you about good things. Your parents taught you about good things na mas better talaga na gumawa ng masama. But since you cannot help yourself, pag gumawa ka ng kasalanan, gagawin mo lang siya normally. Hindi ka nagsastruggle. But the moment we got saved po mga kapatid, and understand, maintindihan po natin yung salita po ng Diyos po mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng what? Accountability. Amen? At the Bible is clear, for whatsoever a man soweth, he that also shall reap. Man soweth, man will reap po mga kapatid. The moment we got saved, and the moment we understood the Word of God, magkakaroon ka na ngayon ng accountability sa lahat ng bagay ng atin pong ginagawa at dapat mong gawin. Amen? Yan na siya mga kapatid. Diyan na nagbabattle na nagkakaroon ka na ng option, pumipili ka na. Haba, yung nakita mo to, nakita kang ganyang bagay, ano ba, darating yung kasalanan. Ang unang pasok sa iyo mga kapatid, kasalanan ba ito o hindi? Masama ba ito o hindi? Gagawin ko ba o hindi? Nagkakaroon mga kapatid ng battle. And that is the struggle of every Christian po mga kapatid, lalo pa kung hindi po natin maintindihan ang mga bagay po na yan mga kapatid. At mga kapatid, iisipin natin at dapat yung lahat ng ginagawa natin makapagbigay ng glory sa Panginoon. Amen? Kaya kung tatanungin niyo mga kapatid, Pastor, ano ba yung kasalanan at hindi? Kristyano ka na. Mga kapatid, just think about it. If the things cannot give glory to God, gagawin mo ba o hindi? Yun na lang mga kapatid. Yun na lang yung maging natin mga kapatid. Because mga kapatid, we have to understand as well na ang tao is, yung kanyang mga desire po mga kapatid is nagkokontra yung mga kapatid. Contrary to one will desire good and the other will desire evil. Ngayon mga kapatid, sa mga tao na may mga tao talaga mga kapatid na yung evil talaga yung nagpiprevail sa kanilang puso. Kasi nga, the flesh is weak. And we have to understand that. That is why mga kapatid, sabi ni Apostle Paul sa verse number 16, that he consent unto the law that it is good. So mga kapatid, saan ka babalik? Lagi tayong babalik sa salita ng Diyos. Gagawin mo isang bagay na ito mga kapatid, tignan mo sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ka totally pinagbawalan. Amen? Naturuan ka na hindi siya maganda, kaya ikaw mismo ang nag-decide sa buhay mo na hindi mo siya gagawin. Amen? Sinabihan ka ba na bawal ng ganito, bawal ng ganyan? Ikaw kasi yan mga kapatid, because the moment you understood it, the moment you understand the Word of God, ikaw na mismo ang mag-decide niya mga kapatid. Kasi mga kapatid, pag yung preacher yung magdi-decide para sa iyo, again, you will never give value sa bagay po na yan. Amen? Apostle Paul, nagbigay po siya ng maraming instruction po mga kapatid sa salita po ng Diyos about sa buhay po natin bilang Kristiyano at paano po tayo mabuhay po mga kapatid. Pero ano po nangyayari mga kapatid sa mundo po natin ngayon? Nako-confuse. Nagiging ignorante sa katotohanan na at hindi po binibigyan ng importansya mga kapatid kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. That's what's going on ngayon mga kapatid. Do you know sa Canada that if meron pong certain scriptures na kapag binanggit mo yan, kapag sinabi mo yan mga kapatid, I think most especially sa Romans chapter number 1, it's a crime. Kailan pa naging crime ang salita ng Diyos mga kapatid? This is where you see how the world is evil, that ginagawa nila mga kapatid na yung salita ng Diyos na meron pong katotohanan, na yung salita ng Diyos ito sana ay magtutuwid sa tao, ginagawa nila mga kapatid, they are going to twist the scriptures. At yung scriptures yung mali, yung feelings ng tao yung tama. Nakuha niyo pa ba mga kapatid? Alam niyo ba kung ano yun? Mga LGBT yan. Hindi mo pwedeng banggitin yung verse na yan. Kasi pag binanggit mo yan, pwede kang makulong.
And in some countries po mga kapatid, yung pagdisiplina sa bata is what? Crime. Kakasuhan ka. Dapat sana merong yun, di ba? Merong yung investigation kung talagang baka naman kasi dinisiplina mo yung anak mo, pinampalo mo, angle bar. Kailangan ka talaga imbestigahan. Amen? And we believe that the Bible, when the Bible says, spare not the rod, we spare not the rod. Pero yung rod mo naman, huwag naman yung angle bar. Putok talaga yung ulo ng bata na yun, mga kapatid. Ba't nga kahit nga siguro yung umaabot pa yun sa buto? Amen? Pag mga ganun, dapat kang imbestigahan. But mga kapatid, we should know how to discipline. But this evil world po mga kapatid, this is what's going on po mga kapatid. Christians are becoming ignorant in the truth. Kaya mga kapatid, yung mga Kristiyano, hindi na rin makatayo. Hindi na rin makastand. Bakit? Kasi hindi makaalis sa buhay na kanilang kinalalagyan na kung saan nakaband sila or nakabandage sila sa sin at yun palagi yung nakikita ng kaibigan sa iyo. Kaya mga kapatid, ano pong kailangan natin gawin? We have to consent to the law that it is good. At ito po yung mas makakabuti sa Kristiyano po mga kapatid. Amen? It will help us to do more good. Yung mga bagay po mga kapatid na magbibigay po ng glory sa Panginoon. Kaya mga kapatid, makakatulong talaga yung salita ng Diyos sa ating buong buhay. So that makita ng tao sa ating buhay yung goodness ng Panginoon. Amen? Hindi yung mga kung ano-ano po yung ginagawa natin. Kaya kailangan natin mag-isip po mga kapatid and always choose good things in us. Sa buhay po natin mga kapatid, na meron pong katotohanan. Kasi remember na sabi kanina sa Romans 3:21, sa Romans 3:31 that we establish the law. Hindi to the point na yan yung magiging kaligtasan natin mga kapatid, but maging maayos yung ating pamumuhay araw-araw bilang isang Kristiyano. Amen? That yung salita po ng Diyos po mga kapatid, ito yung maging guide natin, ito yung maging gabay natin, magturo sa atin ng tama, hindi para i-critic po mga kapatid yung salita ng Diyos, baguhin at sirain at i-mock ang salita po ng Diyos. And we know mga kapatid, right now mga kapatid, there's a viral ngayon na sinabi, because if you believe that the King James Bible is inspired, you are a cult. Kung nakikita niyo yan mga kapatid sa Facebook niyo, it's going on viral po mga kapatid. At mga kapatid, you shouldn't say something like that. I believe that the King James Bible is inspired, preserved, Word of God, perfect, inerrant, and ito po yung perfectly na mag-guide po sa ating buhay. At tuturuan po tayo mga kapatid ng King James Bible ng tamang kaligtasan. And if you're not paying attention po mga kapatid sa mga modern version, it will tell you about good works. Kaya lang mga kapatid, hindi kasi nila pinapansin ng gusto. Kaya mga kapatid, ang sasabi ng iba, pwede kang maligtas sa gospel tracts, pwede kang maligtas sa ibang mga version po mga kapatid. Mga kapatid, maliligtas ka lang kung tama yung sinasabi na ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Amen? Kapag mali yan mga kapatid, mali talaga yan. Kasi yung gospel tracts, hindi naman tama lahat eh. Kaya nga mga kapatid, I am praying na magkaroon ako ng printer so that I can print the gospel tracts. I-pray ako niya ngayon mga kapatid kasi magpiprint ako ng gospel tracts. And so when we try to maglabas, mag-visitation po mga kapatid, yung mga makasalubong natin dyan, abutan natin ng gospel tracts. And what you can do mga kapatid is that mga students, you can bring the gospel tracts at wag po kayong mahiya na bigyan yung mga classmate nyo. Sabihin nyo lang, babasahin. Mahilig mo magbasa eh. Bangasan nyo, di ba? Tawag niyan? Wattpad? Nung mga panahon nila, Brother Julius, ano pa yan? Anong tawag doon? Pocketbook. Mahilig tayong magbasa mga kapatid. Maibasa nyo, baka mahilig kayo magbasa ng, anong tawag niyan? Yung manga. Hindi yung manga na, yung anime. Parang gusto mo maging advance ka sa pinapanood mo, babasahin mo yung manga para alam mo yung nangyayari. Kaya mga kapatid, everyone likes and love to read. A short
gospel tracts and message there would help you. Eh ang mga kapatid, nagiging debate sa mga bagay-bagay na to, yung King James lang yung makakapagligtas. And if it is true po mga kapatid, then it is true because he says the right gospel that you need to believe. That no amount of works na makakaligtas po sa atin mga kapatid. And it will tell you directly how to live right towards anyone, towards community, towards kung paano yung maging attitude natin sa ministry po mga kapatid, and sa lahat-lahat. But the bottom line of the King James Bible is He is teaching us the right gospel. And He is teaching you to rightly divide the word of truth para hindi ka po ma-confuse sa mga bagay-bagay na mabasa mo dyan sa salita po ng Diyos. Amen? Now, we already talk about the King James Bible. Kaya magpataka ka mga kapatid, maniniwala ka na itong King James na to, this King James Bible is preserved. So naniniwala, kapag preserve kasi itong mga kapatid, maniniwala ka na ito'y salita ng Diyos. Tama? So imagine mo mga kapatid, magpipreserve yung Panginoon ng kanyang salita, tapos hindi inspired. Pwede ba yun mga kapatid? Halimbawa, magpipreserve ka ng pagkain, tapos nabulok lang din. Ibig sabihin, hindi siya na-preserve. Amen? Kaya mga kapatid, when you preserve something, na nanatili siyang yan, ibig sabihin, sa'yo yan. Kaya mga kapatid, huwag kayo masyadong magpadala dun mga kapatid na, and if that is what they see on what we believe about the King James Bible is inspired, and if they see us foolishly and called daw mga kapatid, so be it. It is better to believe on the truth and natawagin kang kulto, natawagin kang mangmang, kesa naman ginagamit mo yung salita ng Diyos para sa sarili mong tiyan. Whose God is their belly, who mind earthly things. Amen? Yung mga kapatid, magpatuloy po tayo mga kapatid sa bagay na atin pong tinatayuan. Amen? Kasi yung mga hindi natin ginagawa, ay yung hindi natin dapat gawin, yun yung nagagawa natin dapat. Meaning, yung mga ayaw mo mag-ministry, pero nagagawa mo, sino tumutulak sa'yo? The Holy Spirit. At yung mga bagay na gusto mong gawin, ano bang gustong gawin ng isang tao mga kapatid? Mga bagay na walang kwenta. And remember what the Bible says? We don't seek God. We became unprofitable po mga kapatid. Now in verse number 17, ang sabi niya, now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So here mga kapatid, makikita mo that yung struggle, yung term na struggle is real. Struggle talaga siya mga kapatid. Kasi yung mga bagay na gustong gawin, hindi magawa, at yung karamihan na gustong gawin is nagagawa kasi nga mga kapatid, sin is dwelleth in me. Tayo po ay ligtas, na-justified po mga kapatid, 100% totoo po yan, that's right, because we are forgiven from all our sins and trespasses through the finished work of our Lord Jesus Christ, who died on the cross, was buried and rose again. Pagkatapos ng 3 araw mga kapatid, then our soul is already saved. Pero mga kapatid, ang atin pong katawan, itong nakikita natin, ito, where sin dwelleth in here. Later pa siya mga kapatid ililigtas. Papalitan siya ng glorified body ng Panginoon. Habang tayo po naghihintay, kailangan natin tong paglabanan mga kapatid. Kasi the truth is, there is sin that dwelleth in us. This is the sinful nature po mga kapatid na kailangan mong paglabanan araw-araw po mga kapatid. Mga kapatid, yung susi dyan, hindi po para maintindihan natin kung paano po mag-struggle yung view ng isang tao po mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, araw-araw po mga kapatid, we're having a struggle. Pero mga kapatid, kailangan nating maintindihan na tayo po ay na-conform to Christ. Amen?
We are raised in the newness of life the moment we became Christian. At sinabi ni Apostle Paul po mga kapatid sa Galatians chapter number 2, verse number 20, nang sinabi diyan, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Amen. Every day you live. Yet not I, at hindi po ako. But Christ liveth in me. Every day po mga kapatid, you're struggling on something, always remember that Christ liveth in you. And it will help you mga kapatid sa buhay natin bilang isang Kristiyano. And other that mga kapatid, and the life which now I live in the flesh. Ito na siya mga kapatid. Yung buhay po natin na nandito po sa ating flesh, ito po sa ating katawan. Anong sabi niya mga kapatid? I live by the faith of the Son of God. Kasi mga kapatid, kung tayo lang mamumuhay sa sarili natin mga kapatid, ewan ko na lang kung ano mangyari sa buhay natin. Baka wala na matira dito mga kapatid. Baka kahit ako, mag-absent na ako ng linggo. Sige, magkanya-kanya muna tayo ngayong linggo ha. Meron lang akong kailangan asikasuhin. Kanya-kanya muna tayo. Bahala na muna kayo dyan. Dito, ganyan. Hindi man ganun mga kapatid. The life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Kasi yung faith ng ating Panginoong Jesus po mga kapatid, hindi nagbabago. Amen? Sa atin, minsan wala. Minsan nandyan. Mas mawawala na naman. But mga kapatid, we have to live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? Now, this is a good reminder sa ating pong buhay po mga kapatid. At sa ating pong buhay, dapat Christ will dwells on us richly in all wisdom. Colossians chapter number 3, verse number 16. Ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, sa Colossians 3:16, the Bible says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Mga kapatid, when you sing a song, sing some spiritual songs because it will help you be encouraged in your life. Na mo mga kapatid, ginagawa ng mundo, di ba, pag broken hearted, anong pakikinggan? Yung mga emotional na kanta. O ano magiging effect sa'yo? Paluha-luha ka pa dyan. Pag malungkot ka, huwag kang makinig na malungkot na mga kanta. Dapat you have to listen to what? To spiritual song para ma-encourage ka mga kapatid. Alam mo na natalo ka. Pakinggan mo pa din yung mga talong mga kanta. Wala na talagang mangyari sa buhay natin ito mga kapatid. So mga kapatid, we have to understand. Let the word of Christ dwell in us richly. And you will understand the moment you are struggling, the moment you are having circumstances, you will be taught na to teach and admonish one another in psalms and hymns and spiritual songs. Amen? Yung mga kapatid, let us always be mindful sa mga bagay na pinakikinggan natin, sa mga bagay na kinakanta natin, at sa mga bagay na binabasa natin. Kasi mga kapatid, it will affect you. Really? Kung hindi yan totoo mga kapatid, totoo yan. It will really affect you more even as a Christian. Amen? So let the word of Christ dwell in us richly. So that when we see ourselves sold under sin and carnal, ma-encourage tayo mga kapatid. Malaman natin yung kapag yung sin, kinukondemn tayo mga kapatid, is maging okay tayo. Malabanan po natin mga kapatid. Amen? So brethren, let us always remember na kung sino po tayo. Isipin natin palagi kung sino po tayo.
at kung ano pong buhay na meron tayo sa panahon ngayon. In church, in home, and in community. Pag sinabi mo ng community, mga kapatid, dyan na kung saan ka na. So that they will see the goodness of God, the grace of God in your life. So, pasok ka na, tama? Ito ba yung first week? Tama ba? First week ng school sa college, wala pa, July pa yung college na yan. Sa elementary, sa high school, sa junior high, tsaka sa senior high. Siyempre, mga kapatid, I know that you met someone. You met new friends. Ang tanong ko dyan, mga kapatid, yung mga bago mong nakilalang tao, kumusta yung pagtingin sa iyo? Kumusta yung pagkakilala sa iyo? Baka naman tinatago mo na Kristiyano ka. Baka naman tinatago mo na Bible believer ka. Baka tinatago mo na mananampalataya ka. Don't hide it, mga kapatid. The Bible says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greek." You shouldn't be ashamed of the testimony of our Lord Jesus Christ. Maliban na lang, mga kapatid, kung meron ka ring tinatago-tago dyan ng mga pamumuhay na hindi ka aya-aya. That is the time that you're going to feel ashamed. Again, mga kapatid, the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Amen? We have to understand and we have to know how and learn how to say no sa kasalanan. Amen? Wag mo pagbibigyan sa wag mo pagbibigyan sa buhay mo, mga kapatid. And if nakita mo na nahulog ka dyan, mga kapatid, acknowledge it to God and ask help from God. Amen? That's what we can do. And I hope, mga kapatid, that what we are talking about tonight will help us. And we understood something tonight, mga kapatid. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita na pinagkaloob sa amin. Lord, help us, O God, na makapagpatuloy. Help us, O God, na malabanan ng mga bagay na kailangan naming labanan. Because the sin still dwelleth in us. And Panginoon, kapag binigyan po namin ito ng pagkakataon, sisirain po yung buhay namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Help us, O God, na mas makita ang iyong pong biyaya kaysa sa mga pangangailangan ng aming pong mga katawan. Pagpalain niyo po yung bawat sa amin sa matamis sa Panginoon ni Jesus. Amen at amen. God bless you. And tawagin natin si Brother Julius para sa ating closing hymn and closing prayer.